Mga kababayan, ang mga manggagawa, no work, no pay. Pero sa kalagayan ni Bato de la Rosa, no show, full pay. No, ito po ang simbolo ng barkadismo sa Senado. Sa gitna po ng lumalalang krisis sa kabuhayan ng mga mamamayan, sunod-sunod po ang taas ng presyo, matumal na kita ng mga tsuper at araw-araw na pakikipagsapalaran para lamang makaraos. Nakakagalit na malaman natin na may mga halal ng opisyal na patuloy na tumatanggap ng sahod kahit hindi naman ginagampanan ang kanilang tungkulin. Isa dito si Bato de la Rosa, na ayon sa mga ulat at obserbasyon ng mga publiko, hindi ito pumapasok sa Senado at tila nagtatago sa gitna po ng mga isyong kinakaharap nito, lalong-lalo na ang drug war ni Duterte. Sa halip na humarap at maglingkod, mas pinipili ni Bato de la Rosa na manahimik, magtago, habang tuloy-tuloy ang pagpasok ng sweldo mula sa buwis nating mga mamamayan. Ito po ay malinaw na insulto sa ating mamamayang Pilipino. Araw-araw tayong nagpapakahirap, ang mga tsuper na halos wala nang maiuwi sa pamilya dahil sa taas ng presyo ng krudo, sa mga manggagawang kapos na kapos ang sahod, habang sila po'y kinakapos, may mga politiko namang paldo-paldo kahit walang tinatrabaho. Mas malalim po ang problema. Hindi lang ito usapin ng isang senador. Ito po ay larawan ng isang sistemang pinaghaharian ng barkadismo at proteksyon. Sa loob po ng Senado, tila mas umiirad ang pagkakaibigan at utang na loob kaysa pananagutan sa taong bayan. Kung kaya't malinaw po ang kapabayaan, walang nananagot, walang napaparusahan. Ganito po ang klase ng demokrasya ang gusto natin? Ganito ba ang gusto nating serbisyo publiko? Ang Senado po ay hindi dapat kandungan ng mga politikong umiiwas sa responsibilidad. Ito ay institusyon ng accountability. Ngunit sa kasalukuyan, nagiging kandungan ito ng mga hindi sumisipot, ngunit tuloy-tuloy ang benepisyo at sweldo. Panahon na pong singilin ang mga halal na opisyal na ito. Hindi sapat ang katahimikan nila. Kailangan ang aksyon. Dapat igiit ng mga mamamayan ang tunay na pananagutan. No work, no pay. Lalong-lalo na sa mga opisyal na hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin. Dapat winawakasan ang kultura ng barkadismo sa gobyerno. Dahil habang patuloy ang pagpakasasa ng iilan, lalong naghihirap ang nakararami. Ang tanong natin ngayon, hanggang kailan kayo papayag sa ganitong klase ng kalakaran ng barkadismo, hindi lang sa Senado, kundi sa buong institusyon sa Pilipinas? Papayag ba kayo?